Prologue. Si Abigail ay isang simpleng babae. Mabait siya, masipag, makinis ang balat, at ang nakakadagdag pa sa angkin niyang kagandahan ang mahaba at straight niyang buhok na hanggang baywang. At ang higit na nakakaagaw pansin sa kanya ay ang maganda niyang katawan. Kaya maraming nanliligaw sa kanya. At isa na roon si Dominic. Nakatira si Dominic malapit kina Abigail. Kaya lagi siya sa bahay ni Abigail. Matagal na siyang nanliligaw sa dalaga pero sinabihan na siya nito na hanggang kaibigan lang talaga sila. Samantala, walang kaalam-alam si Abigail na merong isang misteryosong lalaki na laging nakasunod sa kanya kahit saan man siya pumunta. Isang lalaki na kinatatakutan ng lahat. At isang gabi habang pauwi na si Abigail galing sa restaurant na pinagtatrabahuhan niya ay may tatlong lalaki na pilit siyang pinapasok sa loob ng sasakyan. At yun ay puka na lahat ng isang mafia boss na laging nakasunod sa kanya. Na nagngangalang Harvey Sandoval. Makakatakas pa kaya si Abigail sa mga kamay ni Harvey? O mahuhulog ang kanyang loob sa isang mafia boss? Written by Mysterious02, Kabanata 1. Abi, pakibigay naman doon sa table na iyon itong order nila. May ipinapagawa pa kasi sa akin si Ma'am Angela. Utos ni Sheila sa akin. Inabot niya sa akin ang isang tray. Tutal ay wala naman akong ginagawa ay tinanggap ko na. Sa edad kong 23 ay sanay na ako sa mga trabaho na ganito. Dahil ang tita ko na lang ang kasama ko sa buhay at kailangan ko siyang tulungan sa mga gastusin sa loob ng bahay. Wala siyang asawa at anak kaya noong namatay ang mga magulang ko sa aksidente ay kinuha niya ako. Kaya malaki ang utang na loob ko sa kanya dahil siya na ang tumayong magulang ko. Sapat lang ang sahod ko rito para sa mga bilihin namin ni Tita Rose sa loob ng bahay. Tanging paglalabada ang trabaho ni Tita at sapat lang din iyon para sa gamot na iniinom niya. Meron siyang diabetes at may maintenance siyang iniinom araw-araw. Gabi na rin ang uwian namin kaya kahit late na akong umuuwi tuwing gabi ay tinitiis ko. Good afternoon po, ma'am. Ito na po ang order mo. Magalang kong sabi at inilapag sa harap niya ang kanyang mga in-order. Thank you. Nakangiti niyang sabi. You're welcome po. Sagot ko at ngumiti sa kanya. Dala-dala ang tray ay bumalik ako sa kusina at ibinalik ang tray doon. Mahaba-habang araw pa ang titiisin ko. Ngunit sino ba naman ako para sumuko? Hindi ko pa naaabot ang pangarap ko at kailangan pa ako ni tita kaya bawal akong sumuko. Buong araw akong abala sa pagtatrabaho at pagsapit ng gabi ay doon ko lang naramdaman ang pagod ko. Pumasok ako sa isang pinto kung saan naroon ang mga gamit ko. Kinuha ko ang bag sa aking locker at kumuha ako roon ng damit na isusuot ko pauwi. Pumunta akong banyo para doon magpalit ng damit. Pagkaraan ay inayos ko na ang mga gamit ko sa loob ng bag at lumabas na ng locker room. Nakasabay ko pa si Sheila na abala sa paglagay ng palbo sa kanyang mukha. Bye, Abby. See you tomorrow. Paalam niya at dali-daling naglakad palabas ng restaurant. Sa tuwing tapos na ang trabaho niya rito ay dumidiretso siya sa club dahil mayroon din siyang trabaho roon. Paglabas ko ng restaurant ay tiningnan ko sa aking lumang relo sa palapulsuhan kung anong oras na. 10:00 na ng gabi at ito ako naglalakad sa daan ng mag-isa. Meron namang mga ilaw sa gilid ng daan kaya hindi naman ito nakakatakot. Wala na rin kasi akong masakyan pa na tricycle dahil gabi na. Tsaka sayang ang pamasahe kung sasakay pa ako. 2 kanto lang naman ang dadaanan ko bago makarating sa bahay. At kahit papaano ay wala pa namang nababalitaan na namatay o ginahasa sa lugar na ito. Halos kalahating oras din akong naglakad bago makarating sa bahay. Patay na ang ilaw hudyat na tulog na si Tita Rose. Siguro ay napagod iyon sa paglalaba ngayong araw. Pagpasok ko sa loob ng maliit naming bahay ay dumiretso ako sa kwarto ni Tita Rose. Mahimbing na ang kanyang tulog. Hinalikan ko siya sa noo at umupo sa tabi niya habang pinagmamasdan siya. Naaawa ako sa kanya. Matanda na rin siya at hindi na dapat siya nagtatrabaho ngunit ayaw niyang makinig sa akin. Gusto kong maranasan man lang ni Tita Rose ang maayos na buhay. Gusto kong iparanas iyon sa kanya ngunit hindi ko alam kung makakaya ko ba. Huminga ako ng malalim bago tuluyang tumayo at lumabas na ng kwarto ni Tita. Pumasok naman ako sa kabilang kwarto na tanging manipis na plywood lang ang nakaharang at iyon ay ang aking kwarto.
Nang mailagay ko sa maliit na lamesa ang bag ko ay lumabas ako upang maghugas ng katawan sa isang maliit lang din na banyo katabi ang kusina. Ilang minuto rin ang itinagal ko sa loob ng banyo. Paglabas ko ay pumasok na ako sa aking kwarto at agad na humiga sa aking higaan. Mayroon namang foam kahit papaano ngunit manipis lang kaya medyo ramdam ko pa rin ang matigas na plywood. Mas okay na ito dahil kahit papaano ay may mahihigaan pa rin ako. Hindi naman ako mayaman para mangarap na humiga sa malambot na kama. Kinabukasan ay maaga akong nagising para tumulong kay Tita Rose sa pagluto ng umagan namin. Mamayang 3:00 pa naman ang trabaho ko sa restaurant kaya may oras pa ako para tumulong kay tita sa mga gawain sa bahay. Good morning sa pinakamaganda kong tita. Masiglang bati ko sa kanya. Agad siyang ngumiti dahil sa sinabi ko. Nako, huwag mo na akong bulahin, Abigail. Nakangiti niyang sabi. Bakit po? Totoo naman ang sinabi ko. Sagot ko. Ewan ko sa yung bata ka. Bakit ang aga mong gumising? Mamaya pang 3:00 ang pasok mo ah. Baka inaantok ka pa. Matulog ka pa ulit doon. Utos niya habang nagluluto ng sinangag na kanin. Gusto ko pong tumulong sa pagluto ng agahan natin. Pangungulit kong sagot. Sigurado ka ba? Kaya ko naman na ito. Paninigurado niyang tanong sa akin. Opo, tutulong po ako. Sagot ko. O siya, sige, ikaw na ang magluto ng isda na ito at tatapusin ko lang itong pagluto ng sinangag. Utos niya at isinali na ang sinangag sa isang plato at binigay sa akin ang lulutuing isdang bangus na maliliit. Pagkatapos kong magluto ng bangus ay kumain na rin kami. Dahil gutom ako at masarap ang nakahandang pagkain sa lamesa ay kaagad ko iyong nilantakan. Nang matapos kaming kumain ay ako na rin ang naghugas ng pinagkainan namin. Samantalang si tita ay inilabas na ang mga maruruming damit na ipinapalabas sa kanya. Dahil konti lang naman ang hugasin ko ay mabilis kong natapos iyon. Kaya lumabas ako ng bahay at nadatnan ko roon si tita na nagsisimula na sa paglalaba. Lumapit ako sa kanya at kumuha ng isang maliit na upuan at inilagay ko iyon sa kaharap niya. Tulungan na po kita. Pagpresento ko at nagsimula ng magkusot ng damit. Nako naman, Abi, kaya ko na ang mga to. Sabi niya. Mamaya pa naman po ang trabaho ko kaya tulungan na po kita para mabilis matapos. Sagot ko. Wala rin namang nagawa si tita kung hindi hayaan ako na tulungan siya. Sa dami ng labahan ni tita ay inabot na kami ng tanghali. Ngunit banlo na lamang ang gagawin dahil tapos ng kusutin. Huminto muna kami dahil nakaramdam na kami ng gutom at kailangan na naming kumain ng tanghalian. Ang tirang ulam namin kanina na bangus ay iyon na lang din ang ulam namin sa tanghali. Sa mahal ng mga bilihin ngayon ay kailangan talagang magtipid. Kaya minsan kapag walang ulam talaga ay mantika at toyo lang sa mainit na kanin ay okay na. Pagkatapos naming kumain ng tanghalian ay makapagpahinga ng ilang minuto ay agad na bumalik si tita sa paglalaba. Gusto ko man siyang tulungan ulit ngunit ayaw niya na. Kaya hinintay ko na lang na sumapit ang 2:00 ng hapon at agad na inayos ang mga dadalhin ko. Inilagay ko iyon sa loob ng aking bag at pagkatapos ay naligo na ako at nagbihis. Dala-dala ang aking backpack ay lumabas ako ng kwarto at pumunta kay Tita Rose upang magpaalam. Naabutan ko siyang patapos na sa pagbanlo ng mga damit. Tita, alis na po ako. Paalam ko sa kanya. Sige, mag-ingat ka. Sagot niya. Opo. Sagot ko at umalis na. Mabilis ang bawat lakad ko dahil baka malate pa ako. Marami namang dumadaan na mga tricycle ngunit tulad ng sinabi ko ay gastos lang yan. Ngunit hindi pa man ako nakakalayo mula sa aming bahay at may tumawag na sa pangalan ko. Abi, lumingon ako at tiningnan kung sino ang tumatawag sa akin. Dominic, bakit? Tanong ko. Taga rito lang din siya sa barangay namin at matagal na siyang nanliligaw sa akin pero wala pa sa isip ko ang pumasok sa isang relasyon. Ngunit sadyang nukulat siya dahil hihintayin niya raw ako kung kailan handa na ako. Papasok ka na ba sa trabaho mo? Hatid na kita. Sabi niya. Huwag na, Dom. May trabaho ka pa di ba? Baka late ka pa. Sabi ko. Sure ka. Sige, sasunduan na lang kita mamaya pag uwi mo. Tumanggo lang ako. Ngunit hindi niya naman alam kung anong oras ang uwi ko. Tumanggo lang ako bilang sang-ayon para matapos na ang pag-uusap namin dahil baka malate pa ako.
Nagpatuloy ako sa paglalakad papunta sa restaurant. Ngunit naramdaman ko na parang may nakasunod sa akin. Matagal ko nang nararamdaman ito. Matagal nang parang may sumusunod sa akin pero hinahayaan ko lang iyon. Lumingon ako sa likod ngunit wala namang tao. Ipinagpatuloy ko na lang ang paglalakad. Pero ramdam ko talaga na may nakasunod sa akin ngunit hindi ko na lang pinansin yun. Binilisan ko na lang ang paglalakad hanggang sa makarating na ako sa restaurant na pinagtatrabahuhan ko. Kabanata 2. Katatapos ko lang magbihis sa locker ko at ngayon ay palabas na ako ng restaurant. Umuulan paglabas ko kaya agad kong kinuha ang payong ko sa bag. Katulad ng palagi kong uwi ay 10:00 ng gabi. Inumpisahan ko na ang paglalakad habang umuulan. Mabuti na lang ay hinubad ko ang luma kong sapatos at pinalitan ng tsinelas kaya okay lang kahit mabasa ang paa ko. Pero nandito na naman ang pakiramdam ko na parang may nakasunod sa akin. Lumilingon ako minsan sa likod pero wala namang tao. Kailan kaya mawawala ang sumusunod na yan? O baka guni-guni ko lang. Sa dami ng susundan niya ako pa. Lagot na baka multo yung sumusunod sa akin. Minumulto na ba ako ni nanay at tatay? Huwag naman sana. Binilisan ko na lang ang paglalakad ngunit may narinig akong yapot ng mga paa na papalapit sa akin. Biglang bumilis ang tibok ng puso sabay ng pagbilid rin ng paglalakad ko. Kinakabahan na talaga ako. Lalong binilisan ko ang paglalakad pero may kamay na humawak sa aking balikat. Paglingon ko ay may 3 lalaki na naka-hood at naka-mask na itim. Teka, sinusundo na ba ako ni kamatayan? Sisiga na sana ako ngunit tinutukan ako ng isang kasama nila ng baril sa ulo na ikinatigil ko. Diyos ko, katapusan ko na ba to? Makikita ko na ba ang nanay at tatay ko? Magsasama na ba kaming 3? Miss kung gusto mo pang mabuhay sumama ka sa amin. Sabi ng lalaki na may hawak na baril at ngayon ay nakatutok sa aking ulo. Mga kuya, parang awa nyo na po, pakawalan nyo na lang ako. Kung pera po ang hanap nyo sa akin wala po ako niyan. Pagmamakaawa ko sa kanila, totoo naman ang sinabi ko. Wala naman talaga silang makukuhang malaking pera sa akin. Baka nagkamali lang sila nang dinukot at hindi ako yun. Sana nga. Miss, huwag nang matigas ang ulo. Ikaw ang kailangan namin at hindi ang pera mo. Sabi ng isang lalaki at pilit akong pinapasakay sa isang puting sasakyan. Pinipilit kong kumawala sa mga hawak nila ngunit hindi ko kaya. Ang dalawa ay hawak ako sa braso, samantala ang isa ay nasa likod ko at tinutulak ako papasok sa loob ng sasakyan. Tulong! Tulungan niyo ako! Sigaw ko. Mga ganitong oras ay wala na talagang naglalakad na mga tao. At halos wala pang mga bahay dito banda. Kaya imposible na may makarinig sa sigaw ko. Sisiga pa sana ako ngunit tinakpan nila ng panyo ang mukha ko at dahil doon ay unti-unti akong nilamon ng kadiliman. Nagising ako sa isang hindi pamilyar na kwarto. Medyo madilim sa loob dahil sa mga kurtinang nakaharang sa mga naglalakihang salamin. Halatang mayaman ang may-ari ng kwarto dahil sa mga gamit na narito. Ngunit ang ipinagtataka ko ay sino ang dumukot sa akin. May kasalanan ba ako sa kanya? May ginawa ba akong mali? Sa pagkakaalala ko ay wala naman akong naging kaaway. Lord, ito na ba ang katapusan ng buhay ko? Nasa ganoon akong pag-iisip nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok ang isang lalaki. Hindi ko maaninag ang kanyang mukha dahil madilim ang kwarto. Mabagal ang bawat lakad niya papalapit sa akin. At tanging tunog lang ng kanyang sapatos ang nagsisilbing ingay sa loob ng kwarto. Hinayla ko ang kumot at agad na binalot ang aking sarili. Sino ba ang lalaking ito? Siya ba ang nag-utos na ipadukot ako? Pero bakit? Sino ka? Nauutol kong tanong. How are you, love? Napakunot ang noo ko sa tanong niya. Hindi ko siya kilala. At love, hindi ko naman pangalan iyon. Sino ba yun? Sino ka ba? Pinatapang ko ang boses para kunwari ay hindi. Ako natatakot sa kanya. Lumapit pa siya sa akin kaya napaatras habang nasa kama. I'm Harvey Sandoval. Pagpapakilala niya. Kuya, parang awa mo na pakawalan mo na ako. Pagmamakaawa ko. Bigla namang nangunot ang noo niya na para bang may sinabi akong ikinagalit niya. Gusto ko lang naman makauwi na. What the fuck did you call me? Don't call me kuya. I'm not your older brother. Pag-alit niyang saad. Grabe, nakakatakot naman to parang gustong pumatay ng tao.
Parang awa mo na, please. Pagmamakaawa ko sa kanya. I'm sorry, love, but you will stay here with me. Sabi niya na para bang hindi siya takot na makasuhan sa ginawa niya sa akin. Ano bang kailangan mo sa akin? May atraso ba ako sa iyo? Kung meron man pasensya ka na hindi ko naman sinasadya. Kaya pakawalan mo na ako. Promise, hindi ako magsusumbong sa mga pulis. Pangangako ko sa kanya at itinaas pa ang aking kanang kamay. Sorry, love, kahit anong gawin mo ay hindi mo na mababago ang desisyon ko. Sabi niya at lumabas na ng kwarto. Wala akong nagawa kung hindi ang umiyak na lang. Kailangan kong makatakas rito. Hindi ko siya kilala. Paano kung mamamatay tao pala siya? O di kaya ay nagbebenta ng mga babae para gawing parausan ng mga matatandang mayaman. Pumunta ako sa bintana para tingnan kung may pwedeng daanan ngunit wala. Napakataas ng pwede kong pagtalunan kapag sa bintana ako dadaan at baka mabalian pa ako ng buto. Pangalawa kong pinuntahan ay ang banyo. Merong maliit na bintana roon. Sumilip ako sa baba ngunit nadismaya lang ako dahil ang taas rin. Bumalik na lang ako sa kama at umupo. Ano ba talagang gusto niya sa akin? Tsaka parang matagal niya na akong kilala. Habang ako hindi ko siya kilala. Saan ba kami unang nagkita at hindi ko siya kilala? Naisipan kong tawagan si Tita Rose o di kaya ay si Jerence na kaibigan ko. Pwede ring si Dominic. Hinanap ko ang cellphone ko ngunit hindi ko mahanap. Nasaan na ba yun? Pati ang bag ko ay nawawala rin. Ito ba ang hinahanap mo? Napalingon ako sa pintuan nang pumasok si Harley. Sino ba yun? Harvey. Bakit nasa iyo ang cellphone ko? Tanong ko. I know that you will call your aunt kaya kinuha ko na. Sagot niya at may inilapag siyang isang tray ng pagkain sa bedside mesa. Kumain ka na. Utos niya. Ngunit hindi ko siya pinansin. You will eat or I'm gonna eat you. Choose, love. Pananakot niya. Tiningnan ko siya ngunit napakaseryoso ng mukha niya. Alam mo hindi ka lang kidnapper, menyok ka pa. Inis kong sabi sabay sinaman siya ng tingin. At ang gago ngumiti lang. Just eat. Huwag ka nang magsalita. Sabi niya at sinubuan. Ako. Kaya kung kumain mag-isa. Sabi ko at kinuha ang kutsara sa kanya. Sinimulan ko na ang pagkain samantalang siya ay nakaupo sa tabi ko habang tinitingnan akong kumakain. Pinapaalis ko siya dahil hindi ako sanay na may nakatingin sa akin habang kumakain ngunit masyadong matigas ang ulo niya. Pagkatapos kong kumain ay hindi ko pa rin siya pinapansin. Hanggang sa lumabas na siya ng kwarto. May sinasabi siya kanina ngunit hindi ko na pinansin. Ang tanging nasa isip ko ngayon ay kung paano ako tatakas rito. Kung paano ako makakauwi sa amin dahil siguradong nag-aalala na si Tita Rose sa akin. Nakita kong hindi niya nilock ang pinto kaya napangiti ako, dahan-dahan akong lumapit sa pinto at binuksan ng dahan-dahan. Sumilip muna ako kung may tao ba sa labas o baka nasa labas lang siya ng pintuan. Nang makita kong wala tao sa labas ay dahan-dahan akong kumabos ng pinto at naglakad. Marami pa akong dinaanan para lang mahanap ang pinto palabas ng bahay. Nang may nakita akong pintong malaki ay agad akong lumapit doon at binuksan ngunit nakalock. Trying to escape, my love. Napalingon ako nang magsalita siya. Nakasandal ako sa pinto dahil sa takot. Kita ko sa mukha niya ang galit. Naglakad siya papalapit sa akin kaya hindi na ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Harvey, parang awa mo na pakawalan mo na ako. Gusto ko nang umuwi. Pagmamakaawa ko sa kanya. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na dito ka lang? Dahil kahit anong gawin mo ay hindi ako papayag na umalis ka pa, love. I'm sorry, but I won't let you go. Sabi niya at ang ikinagulat ko nang halikan niya ako. Kabanata 3. Tinutulak ko siya papalayo sa akin ngunit inilagay niya ang kanyang isang braso sa aking likod. At mas lalo pang lumalim ang halik niya sa akin. Napahigpit ang kapit ko sa braso niya nang maramdaman ko ang kamay niya na pumasok sa loob ng aking damit at gumagala iyon sa aking likod. Huminto lang ang paghalik niya sa akin nang binuhat niya ako at umakyat sa hagdan papunta sa kwarto kung saan ako nagising kanina. Nang mabuksan niya ang pinto ay muli niya akong hinalikan. Narinig kong sumara iyon at ilang saglit lang ay naramdaman ko na ang malambot na kama sa aking likod. Nakatayo siya sa harapan ko at mabilis na hinubad ang damit niya pang itaas at sunod ay ang kanyang pantalon. Malito.
Hindi ko siya kilala pero ito ako at hinahayaan siyang gamitin ang katawan ko. Akmang babangon ako nang pamatong siya sa ibabaw ko kaya muli akong napahiga sa kama. I'm sorry. Bulong niya sa akin. Harvey. Pilit ko siyang tinutulak dahil bukod sa medyo mabigat siya ay nararamdaman ko ang bumubukol sa bandang hita niya. Tanging manipis at maikling shorts lang ang kanyang suot. Let me hug you like this, love. Pinapakalma ko lang ang sarili ko. Mahina niyang sabi at niyakap ako habang nasa ibabaw ko pa rin siya. Ramdam ko ang paghinga niya sa aking leeg. Ganoon din ang ilong niya na para bang inaamoy ang leeg ko. Matagal din ang pagkakayakap niya sa akin hanggang sa naramdaman ko na nakatulog na siya sa ibabaw ko. At dahil hindi ko na kaya ang bigat niya ay dahan-dahan akong tumagilid upang makaalis siya sa ibabaw ko. Mahimbing pa rin ang tulog niya na para bang ilang gabi siyang puyat. Ngayon ko lang natitigan ng maayos ang mukha niya. Bakit parang mas makinis pa ang mukha niya kaysa akin? Gumagamit ba siya ng skincare? Hindi maipagkakaila na gwapo siya. Siguro marami nang napaiyak na mga babae ang lalaking to. Ngunit hindi ko pa rin alam kung bakit niya ako ipinadukot. Ano ba talaga ang kailangan niya sa akin? Ito na ang pagkakataon ko upang tumakas sa lalaking to. Dahan-dahan kong inalis ang braso niyang nakayakap sa akin. Pati na rin ang isang paa niyang nakadantay sa hita ko. Nang malapit na akong makawala sa yakap niya nang magsalita siya na ikinagulat ko. Ayaw mo bang matulog? What do you want? May swimming pool sa labas. Samahan kita, sabi niya sa paos na boses. Muntik ko na siyang matulak sa biglaan niyang pagsalita. Ayaw ko, hindi naman ako marunong lumangoy. Ang gusto ko ay umuwi na sa amin dahil paniguradong hinahanap na ako ng tita ko. Sagot ko, ngunit hindi siya nagsalita pa muli. Bumangon siya at isinuot ang kanyang damit at naglakad palabas ng kwarto. Ilang oras din akong nanatiling nakahiga sa kama at iniisip kung paano ba ako makakatakas rito. Wala talaga akong alam kung bakit niya ako dinukot at itinago rito sa kanyang kwarto. Hindi ko siya kilala. Wala akong atraso sa kanya. Ano ba talaga ang kailangan niya sa akin? Bumangon lang ako nang maramdaman kong tumunog ang aking tiyan. Anong oras na ba? Kakakain ko lang kanina at ngayon ay nagugutom na naman ako. Pagod na ako kakaisip kung paano ako makakatakas rito. Wala akong meengiya ng tulong dahil kahit ang cellphone ko ay kinuha ni Harvey. Nag-aalala na ako kay Tita Rose dahil siguradong hinahanap na ako noon. Nang tumunog ulit ang tiyan ko ay bumangon na ako at naglakad papunta sa may pinto. Mabuti na lang at hindi na nakalock yun kaya agad kong binuksan at sumilip sa labas kung mayroon bang tao ngunit wala. Dahan-dahan akong lumabas ng pintuan at naglakad papunta sa may hagdanan. Sinilip ko pa sa ibaba kung may tao ngunit wala rin kaya bumaba na ako. Maingat ang bawat paghakbang ko upang hindi makalikha ng anumang ingay. Nang makarating ako sa may sala ay wala ring tao roon. Maglalakad na sana ako papunta sa may malaking pintuan nang may naamoy akong pagkain. May nagluluto sa kusina. Muli na namang tumunog ang aking tiyan kaya napahawak ako roon. Hindi ko na talaga kaya to. Gutom na ako. Imbis na maglakad papunta sa may pintuan ay bumalik ako at hinanap ang kusina kung saan naaamoy ko ang mabangong niluluto ng kung sino man ang naroon. Pagsilip ko sa may kusina ay likod ni Harvey ang nakita ko habang abala sa kanyang niluluto. Nakatingin lang ako sa kanya habang abala siya sa kanyang ginagawa at wala siyang kaalam-alam na narito ako sa may pintuan ng kusina. Hindi ko akalain na ang isang lalaki na katulad niya ay marunong magluto. Pwede naman siyang kumuha ng kasambahay upang gumawa ng mga gawain dito sa kanyang bahay. Are you hungry? Sit down and let's eat. Sabi niya at inilapag ang iniluto niyang ulam sa lamesa. Mas lalo akong natakam dahil naaamoy ko iyon. Napalunok ako ng laway habang nakatingin sa masarap na pagkain na nakahain sa may lamesa. Sa katulad kong mahirap ay tuwing may mahalagang okasyon lang niluluto ang kaldereta sa amin. Sa susunod huwag ka nang magpapagutom. Tell me if you're hungry so I can cook for you. Napapitlag ako nang magsalita siya sa gilid ko. Hinailan niya ako papunta sa lamesa at pinaupo sa upuan. Nilagyan niya ng kanin ang pinggan ko at sunod ay ang niluto niyang ulam. At dala na rin ng gutom ko ay sinumulan ko ng kainin ang binigay niyang pagkain. Hindi ko akalain na masarap siyang magluto. O baka gutom lang ako kaya nasasabi kong masarap itong niluto niya.
Napahinto lang ako sa pagkain nang makita ko siyang nakatitig sa akin habang kumakain ako. Ang lakas pa naman ng lamon ko kanina tapos nakatitig pala siya sa akin. Nakakahiya. Ayoko na. Busog na ako. Pagsisinungaling ko. Dahil ang totoo ay gusto ko pa sanang kumain ngunit bigla akong nahiya sa titig niya. Kaya ang payat mo tingnan dahil kaunti lang ang kinakain mo. Seryoso niyang sabi. Ano ba ang problema kung payat yung tao? Hindi ko na siya pinansin at kinuha ko na lang isang basong tubig na bigay niya kanina at uminom doon. Pagkatapos ay tumayo na ako at dinala ang mga pinagkainan ko sa lababo. Huhugasan ko na sana ang mga iyon nang naisip kong hindi pa kumakain si Harvey. Bakit ako lang ang kumain kanina? Lumingon ako at nakita ko pa rin si Harvey na nakatitig lang sa akin habang nakatayo sa tabi ng lamesa. Kumain ka na ba? Tanong ko. Agad namang sumilay ang ngiti sa mukha niya. Bakit? Nag-aalala ka na ba sa akin? Nakangiti niyang tanong. Hindi ah. Nagtanong lang naman ako. Huwag mong bigyan ng meaning yun. Pagtataray ko at tumalikod na sa kanya. Narinig kong tumawa pa siya. Sinimulan ko nang hugasan ang mga pinagkainan ko nang naramdaman ko na may yamakap sa akin mula sa likod ko. Aalis muna ako saglit. May gusto ka bang ipabili? Napahinto ako sa paghugas dahil sa boses niya at dahil na rin sa mga katawan naming magkadikit. Toothbrush at saka wala na akong damit. Kung pinauwi mo na ako edi sana hindi ka na gumastos pa. Ayaw ko ng mumurahing damit at toothbrush. Sabi ko at kumawala sa pagkakayakap niya. Hindi naman ako maarte pagdating sa mga damit at sa mga gamit ko sa katawan. Pinanganak akong mahirap kaya okay na sa akin kasi sa tabi-tabi lang na mga gamit ang nabibili ko. Pero sinusubukan ko lang talaga ang lalaking ito para minas siya at pauwiin na ako. Talagang mauubos ang pera niya sa akin kapag hindi pa niya ako pinauwi. That's it, love. How about your skincare routine? Mga iba mo pang kailangan. Tell me, I will buy it all. Napahawak ako sa lababo dahil sa sinabi niya. Hindi ko inaasahan na sasabihin niya iyon. Wala na, hindi ako gumagamit ng skincare sa mukha ko. Sagot ko. Okay, kung may gusto ko pang ipabili ay sabihin mo lang sa mga tauhan ko. Sila muna ang magbabantay sa'yo. Sabi niya at bigla akong hinigit papalapit sa kanya. Don't try to escape again, love. Okay, sabi niya at hinalikan ako sa noo. Pagkatapos ay naglakad na siya palabas ng kusina. Sino ka ba talaga, Harvey? Nang marinig ko ang tunog ng pinto hudyat na umalis na si Harvey ay mabilis kong tinapos ang paghuhugas ko ng pinggan. Sana lang ay walang bantay sa labas ng bahay. Kabanata 4. Nang matapos ako sa paghugas ng pinggan ay dahan-dahan akong lumabas ng kusina at sinilip ang sala kung mayroong bantay. May nakita akong nakatayo malapit sa may pinto na isang lalaki at nakaitim ng suot na damit katulad ng palaging suot din ni Harvey. Nakatayo lang siya na para bang tulala ngunit nang makita niya akong papalapit sa may sala ay agad siyang umayos ng tayo at para bang handa sa kung ano man ang gagawin kong mali. Hello po. Bati ko sa kanya. Yumuko lang siya umayos ulit ng tayo. Pwede pong lumabas. Palm ko. Hindi po pwede, ma'am. Kung may gusto po kayong ipabili ay sa akin mo na lang po sabihin. Magalang niyang sagot. Sisilip lang po ako sa labas. Hindi ko pa kasi nakikita kung maganda ba sa labas ng bahay na to. Pagsisinungaling ko. Wala naman akong pakialam kung maganda o hindi ang kabas ng bahay na to. Nagbabaka sakali lang ako na makatakas rito. Bawal po talaga, ma'am. Pasensya na po utos lang ni Sir Harvey. Sagot niya, mukhang hindi ko mauuto ang isang to. Tumalikod na lang ako at umakyat sa hagdan papunta sa kwarto. Pagdating ko sa loob ay inayos ko ang mga kurtina na nakaharang sa mga bintana. Tinali ko yun upang kahit papaano ay pumasok ang liwanag sa loob ng kwarto. Sinubukan ko rin buksan ang bintana ngunit lahat ay nakalock. Sumilip ako sa may bintana at ngayon ko palang nakita ang tinutukoy ni Harvey kanina na swimming pool sa labas. Malawak din ang lupa kung saan nakatayo ang bahay na ito. At mas lalo pa akong napahanga nang makita ko ang mga mamahaling sasakyan sa ibaba. Lahat ba yan ay kanya? Hindi ko akalain na ganito kay Amon ang lalaking iyon. Pagkatapos kong sumilip sa may bintana ay bumalik ako sa kama at humiga. Habang yakap-yakap ko ang isang unan ay iniisip ko kung ano ba ang dapat kong gawin upang makatakas sa pamamahay na ito.
Ngunit hindi ko namalayan na unti-unit na akong pamipikit at tuluyan ng nilamon ng antok. Nagising ako dahil sa dampi ng labi sa aking mukha. At pagmulat ng mga mata ko ay mukha ni Harvey ang nakita ko habang patuloy niyang hinahalikan ang aking buong mukha. Agad ko siyang tinulak ngunit mas lalo pa niyang idiniin ang kanyang sarili sa akin. Kaya kung titingnan ay para siyang nakadagan sa akin habang ang magkabilaan niyang kamay ay nakatukod sa kama. I'm home, love, sabi niya at hinalikan ako sa labi ng matagal. Ngunit agad ko rin siyang tinulak dahil hindi na ako makahinga sa ginagawa niya. Umalis ka nga sa ibabaw ko. Inis kong sabi. Ngunit hindi niya ako pinansin. Nakatitig lang siya sa akin at bigla niya akong hinalikan muli ng mabilis at pagkatapos ay umalis na siya sa ibabaw ko. Agad akong bumangon at napatingin ako sa gilid ko nang may nakita akong mga malalaking paper bag ng mga mamahaling tatak. How's your sleep, love? Tanong niya at umupo sa harap ko. Tumingin ako sa bintana ngunit nakasarado na ang mga kurtina na itinali ko kanina. Next time, use this control to open the window curtain. Sabi niya at ipinakita sa akin ang isang remote control. May remote control yung kurtina niya. Tapos itinali ko lang kanina. Malay ko ba sa mga gamit ng mga mayayaman? By the way, para sa iyo lahat ng ito. Sabi niya at itinuro ang mga paper bags na nasa kama. Nang buksan ko ang mga yun ay puro mga damit, sapatos, sandals, at mga tsinelas. Okay na ako kahit 2 damit lang. Sagot ko at inilayo ang mga paper bags. No, sa'yo lahat yan. Huwag mo nang tanggihan dahil ilalagay ko pa rin yan sa mga gamit mo rito. Sabi niya. Pero, hintayin kita sa kusina. Sabay tayong kakain. Pagputol niya sa sasabihin ko. Agad siyang tumayo at naglakad palabas ng kwarto. Tiningnan ko ang mga paper bags sa tabi ko. Siguradong mga mamahalin ang mga to. Mamaya ko naaayusin ang mga yan. Tumutunog na rin kasi ang tiyan ko. Tumingin ako sa maliit na orasan na nasa maliit na lamesa na katabi ng kama. Mag-alas 7 na ng gabi. Ibig sabihin ang haba ng tulog ko. Nakatulugan ko na pala ang pag-iisip kung paano makatakas rito. Tumayo na ako at inayos ang aking sarili. Pagkatapos ay naglakad na ako palabas ng kwarto at pababa ng hagdan. At pagdating ko sa kusina ay napahinto ako dahil nakahanda na ang lamesa. Mayroon ng plato, kutsara, tinidor at baso. Naroon na rin ang kanin at ulam. Sit here, we will eat. Utos niya at hinayla ang isang upuan upang doon ako umupo. Kahit nagtataka kung paano nagkaroon ng kanina at ulam dahil hindi naman ako nagluto ay naglakad ako papunta sa upuan na hinayla niya para sa akin at agad akong umupo. Maaga akong umuwi kanina, at naabutan kitang tulog kaya ako na ang nagluto ng hapunan natin. Paliwanag niya. Napatingin ako sa kanya. Nagsimula siyang kumuha ng kanin at inilagay iyon sa plato ko. Sunod ay kumuha siya ng ulam at inilagay niya muli iyon sa aking plato. Halata sa mukha mo na nagtataka ka kung paano nagkaroon ng kanin at ulam. Sana ay nasagot ko ang tanong mo. Sabi pa niya at umupo sa katabi kong upuan. Salamat. Nahihiya kong sabi at sinimulan ko ng kumain. Nakailang subo na ako nang mapansin kong nakatingin siya sa akin kaya huminto ako sa pagkain at tiningnan siya. Bakit? Tanong ko. Why you're so beautiful? Biglang tanong niya kaya nasamid ako. Napahawak ako sa aking dibdib at kinuha ang baso na may tubig at agad na ininom iyon. Samantalang si Harvey ay tumayo at hinahaplos ang aking likod. Halata sa mukha niya ang pag-aalala. Ikaw kasi paninisi ko sa kanya. Kumunat naman ang kanyang noo na para bang iniisip kung ano ang nagawa niyang kasalanan. Why? I'm just asking. Pagtatakang tanong niya. Iyon na nga Bigla-bigla kang nagtatanong ng ganyan. Ewan ko sa'yo. Kumain ka na nga. Pagsusungit ko at nagpatuloy sa pagkain. Bumalik naman siya sa kanyang upuan at nagsandok na ng kanin at ulam. Nang patapos na ako sa pagkain ay nagulat ako nang bigyan niya muli ako ng kanin na galing sa pinggan niya. Agad kong binuwakan ang braso niya upang pigilan ang paglagay niya ng kanin sa plato ko. Tama na, busog na ako, sabi ko. Kaunti pa lang ang nakakain mo. Paanong busog ka na agad? Ang tanong niya. Marami na kaya yun. Muntik ko na nga hindi maubos. Sagot ko, wala siyang nagawa kung hindi kunin ang inilagay niyang kanin sa plato ko.
Agad naman akong tumayo at akmang kukunin ko na ang pinagkainan ko upang dalhin sana sa lababo nang hawakan niya ang kamay ko. Tumingin ako sa kanya dahil sa kanyang ginawa. Maupo ka. Ako na ang bahala sa mga hagasin. Sabi niya. Pero ikaw na ang nagluto ng hapunan natin. Just sit here, love. Ginusto kung ipagluto ka at ginusto kung pagsilbihan ka. Sagot niya at hinayla ako upang umupo muli sa katabi niyang upuan. Mabilis ang bawat pagsubo niya ng pagkain. Samantalang ako ay nakatingin lang sa kanya at minsan ay iginagala ko ang aking paningin sa paligid. Nang matapos na siyang kumain ay siya na rin ang nag-ayos ng mga pinagkainan namin at dinala niya iyon sa lababo. Pwede na ba akong tumayo? Palam ko sa kanya. No. Mabilis niyang sagot at nagsimula ng maghugas ng mga plato. Ano naman ang gagawin ko rito? Titingnan siya habang naghuhugas ng pinggan. Hindi niya naman malalaman na umalis ako rito dahil nakatalikod siya sa akin. Mukhang natutuwa pa siya habang naghuhugas ng pinggan. Kaya dahan-dahan akong tumayo at iniiwasan na makalikha ng anumang ingay lalo na ang upuan. Nang tuluyan na akong makatayo ay hindi ko na inayos ang upuan at dahan-dahan akong naglakad palabas ng kusina. At nang tuluyan na akong makaalis roon ay mabilis akong tumakbo paakyat ng hagdan at pumasok sa kwarto at agad na inilock ang pinto. Medyo hiningal pa ako sa pagtakbo ko. Naroon pa rin ang mga paper bags sa kama. Huminga muna ako ng malalim bago ko sinimulang tingnan ang bawat laman ng mga paper bags at upang ayusin ang mga iyon. Kabanata 5. Lahat ng mga damit na binili ni Harvey ay inilabas ko sa paper bag at inayos ng tupi. Lalaban ko na lang ang mga ito bukas. Bakit kasi ang dami niyang biniling mga damit? Pwede namang 2 pares lang ay okay na. Nang matapos ko ng tupiin ang mga damit ay inayos ko naman ang mga lalagyang paper bags. Dati ay nakikita ko lang ang mga ganitong brand sa mga mayayamang customer namin sa restaurant. Pero ngayon ay nahahawakan ko na. Nakakapanghinayang naman itapon ang mga ganitong lalagyan. Kinuha ko lahat ng mga paper bags at itinabi iyon sa isang sulok. Hahanapan ko na lang ng lalagyanan ang mga yan bukas. At kukunin ko na sana ang mga itinupi kong mga damit nang biglang bumukas ang pinto at pumasok doon si Harvey na seryoso ang mukha habang nakatingin sa akin. Paano siya nakapasok? Inilock ko yun pagkapasok ko. Ngunit agad ding nasagot ang tanong ko nang makita ko ang paghagis niya ng susi sa sofa. Hi! Tapos ka na bang maghugas? Tanong ko sa kanya. I told you to stay. Bakit ka umalis nang hindi nagpapalam sa akin? Seryoso niyang tanong. Kasi wala naman akong gagawin na roon. Kaya inayos ko na lang ang mga pinamili mong gamit sa akin. Sagot ko at tinuro ang mga damit. Alam mo ba na pinaparusahan ko ang hindi sumusunod sa utos ko? Sabi niya at unti-unting lumalapit sa kinaroroonan ko. Sorry na. Ikaw naman kasi Sagot ko at unti-unting umaatres. Ngunit sa huling pag-atres ko ay pader na ang nasa likod ko. Ngunit pagdating sa iyo ay ibang parusa ang gagawin ko. Patuloy niyang sabi at nang makalapit siya sa akin ay agad niya akong hinigit gamit ang braso niyang biglang pumulupot sa baywang ko. Muntik na ring damaykit ang labi ko sa labi niya. Nakatitig lang ako sa kanya na para bang na-hypnotized ako sa pagkakatitig niya sa akin. Unti-unti namang lumalapit ang mukha niya sa akin at tuluyan nang dumampi ang labi niya sa aking labi. Hindi ko kayang tanggihan ang halik niya dahil aaminin kong nagustuhan ko iyon. Hindi ko alam ngunit gusto ko ang nangyayari ngayon. Na para bang nasa sabik ako sa bawat halik niya. Naramdaman ko ang kamay niya na pumasok sa loob ng aking damit at mabilis na tinanggal ang lock ng aking suot na bra. Ang sunod kong naramdaman ay ang paglapat ng palad niya sa magkabilaan kong dibdib na ikinaungol ko. Noong una ay medyo masakit ang ginagawa niya sa dibdib ko ngunit kalaunan ay nagugustuhan ko na iyon lalo na nang itinaas niya ang damit ko at agad na isinubo ang isa kong dibdib. Napahawak ako sa buhok niya habang hindi ko alam kung saan ko ibabilang ang ulo ko dahil sa nararamdaman kong kakaiba habang salaitan niyang sinusubo ang 2 umbok sa aking dibdib. Nang magsawa siya sa dibdib ko ay muli niya akong hinalikan pababa sa aking leeg. Ramdam ko ang mabilis niyang paghinga. Huminto siya sa paghalik sa akin at sinubsob ang mukha sa aking leeg habang nakayakap sa akon. Love, please tell me to stop. Bulong niya. Ngunit hindi ako sumagot.
Sa halip ay ako na mismo ang kusang humulik sa kanya habang ang mga braso ko ay inilagay ko sa kanyang balikat. Naramdaman ko ang pagbuhat niya sa akin at dinala niya ako sa malambot niyang kama. Agad niyang hinubad ang saplot ko sa aking katawan at wala siyang itinira. Lantad ang bawat parte ng aking katawan. Sunod niyang hinubad ang saplot niya at ang tanging itinira niya lamang ay ang manipis niyang boxer shorts at bakat roon ang alaga niya na para bang gusto nang kumawala roon. Mabilis siyang pumaibabaw sa akin at tinitigan ang aking mukha. Panay rin ang halik niya sa akin pababa sa aking dibdib. Are you sure about this, love? Tanong niya, ngunit sa halip na sagutin siya ay agad ko siyang hinalikan. Gumanti rin siya sa paghalik sa akin habang ang kamay ko ay gumagala sa kanyang likod. Damn, love, I love you, sabi niya at hinalikan ako muli. Samantalang ang kamay niya ay naramdaman ko sa gitna ng aking hita. Biglang kumawala ang ungol sa aking bibig nang maramdaman ko ang kamay niya na nilalaro ang aking hiyas. At napayakap ako ng mahigpit sa kanya nang naramdaman ko ang daliri niya na unti-unting pumapasok sa loob ko. Nakaramdam ako ng kaunting kirot ngunit panandalian lang. Harvey, ungol ko nang magsimulang lumabas-pasok ang daliri niya roon habang patuloy niyang sinusubo ang magkabilaan kong dibdib. At ang tanging nagagawa ko lang ay yamakap sa kanya at hindi ko napipigilang umungol sa tuwing bibilisan niya ang paglabas-pasok ng daliri niya sa loob ko. Ilang sandali pa ay naramdaman ko na para bang may gustong lumabas mula sa akin. Hindi ko alam kung naiihi ba ako o lalabasan na. Teka, sandali parang naiihi ako. Akmang babangon na ako nang tinulak niya ako muli. At mas lalo pa niyang binilisan ang paglabas-masok ng daliri niya sa loob ko. Huminto rin siya sa paghalik sa akin at ipinantay ang mukha sa aking hiyas. Napauiyad ako nang naramdaman ko ang paglapat ng labi niya roon at ang dila niya na nilalaro ang hiyas ko. Kaya mas lalo kong naramdaman ang gustong lumabas roon. Napahawak ako sa buhok niya nang hindi ko na kinaya pa at kusa nang lumabas ang kung ano man iyon. Harvey, ungol ko nang maramdaman ko ang dila niya na gustong pumasok sa loob ko. Hindi ko alam kung saan ko ibabilang ang ulo ko dahil sa sarap na nararamdaman ko dahil sa ginagawa niya. Feeling ko ay magkakaroon ng sugat ang labi ko dahil kanina ko pa ito kinakagat. Ilang minuto rin siya sa pagitan ng hita ko at nang magsawa na siya roon ay agad siyang tumayo at mabilis na tinanggal ang natitira niyang saplot. At sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita ko ang sandata niya na tayong-tayo na at medyo malaki iyon kaya kinabahan ako. Hindi ko alam kung magkakasya ba iyon sa akin. Muli siyang bumalik sa ibabaw ko at ramdam ko ang pagtusok ng matigas niyang ari sa puson ko. Why you're always beautiful, sabi niya at muli akong hinalikan pababa sa aking dibdib. At naramdaman ko ang matigas niyang ari unti-unti niyang pinapasok sa gitna ko. Ilang sandali pa at naramdaman ko na ang hapdi roon. Harvey, sandali lang masakit. Pagpigil ko sa kanya. Huminto naman siya at muli akong hinalikan sa mukha, sa labi at sa leeg. I'm sorry, love pero hindi pa ako nakapasok ng buo. Sabi niya at naramdaman ko muli ang pagpasok niya sa loob ko at ang pagpunit ng kung ano sa loob ko. Napaluha ako sa sakit na naramdaman ko at hindi ko na napigilan na kagatin ang balikat niya dahil sa sakit na naramdaman ko. Pati yata ang kuko ko ay bumaok na rin sa likod niya. Damn, you're so tight. Bulong niya. Hindi siya gumalaw sa ibabaw ko. Hindi ba niya ramdam ang hapdi nang kinagat ko siya? Pati yung kuko na bumaon yata sa likod niya. I'm sorry, love, sorry. Paulit-ulit niyang sabi habang hinahalikan ako sa mukha. Ilang sandali lang ay unti-unti na siyang gumagalaw sa ibabaw ko. Unti-unti na ring nawawala ang kirot at sa bawat paglabas-masok niya sa loob ko ay unti-unting napapalitan ng kakaibang sarap. Napapadaing ako sa tuwing sisigarin niya ang pagbaon ng kahabaan niya sa loob ko. Pabilis na rin ng pabilis ang ginagawa niyang paglabas-pasok at nararamdaman ko na naman na para bang may gustong lumabas sa loob ko. Ungol ko nang lamasin niya ang magkabilaan kong dibdib habang patuloy siyang naglalabas-masok sa loob ko. Moan my name, I love you, nahihirapan niyang sabi. Harvey, gosh. Ungol ko nang bigla niya sinagad muli ang kahabaan niya sa loob ko kaya hindi ko napigilan na labasan sa ginawa niyang iyon. Kaya mas lalong dumulas ang paglabas-masok niya sa akin.
Ilang sandali pa ay ramdam ko na lalabasan na siya dahil sobrang bilis na ng paglabas-masok niya at hinihingal na rin siya sa kanya ginagawa. Fuck. I love you, Abigail. Sabi niya at naramdaman ko ang mainit niyang likido na pumupuno sa sinapupunan ko. Huminto na siya sa paggalaw sa ibabaw ko at ramdam ko ang mabilis niyang paghinga sa leeg ko habang paminsan-minsan ay hinahalik-halikan niya ako roon. Dala na rin ng pagod at antok ay tuluyan ng pumikit ang mga mata ko habang nasa ibabaw ko pa rin si Harvey at nasa loob ko pa rin ang kahabaan niya. Kabanata 6. Nagising ako dahil mayroong nakadagan sa akin at nahihirapan akong huminga. Unti-unti kong iminulat ang aking mga mata at mukha ni Harvey na agad kong nakita at sobrang lapit pa niya. Nasa ibabaw ko siya habang abala sa paghahalik sa buong mukha ko. At dahil sa gulat ay bigla ko siyang itinulak papalayo sa akin. Nang tuluyan na siyang lumayo ay tiningnan niya ako na parabang nagtataka sa ginawa kong pagtulak sa kanya. Wala siyang saplot sa katawan at kitang-kita ko ang nang-aakit niyang katawan. At lalo na ang alaga niya sa ibaba na ngayon ay mukhang mabubuhay na naman. Agad kong kinuha ang kumot at ibinalot ang sarili ko roon. Tanging bra at panty lang ang suot ko sa ilalim ng kumot. At naalala ko ang nangyari sa amin kagabi. Nagpatikip ako ng kumot dahil sa katangahang nagawa ko. Hindi naman ako lasing kagabi pero nakakahiya ang ginawa ko. Good morning, love. Bati niya. Tinanggal ko ang kumot sa aking mukha at tiningnan siya. Nakatayo siya malapit sa may sofa at nakabihis na. Umalis ka na rito dahil magbibihis ako. Pagtatiboy ko sa kanya, bigla siyang ngumiti na para bang isang nakakatawa ang sinabi kong iyon. Aling parte pa ba ng katawan mo ang hindi mo pa naipakita sa akin kagabi? Nakangiti niyang tanong. Kahit kailan talaga ang bastos ng bunganga nito. Hindi na lang ako sumagot na dahil baka kung saan na naman mapunta ang usapan at ayaw ko nang maalala pa ang nangyari kagabi dahil ikinakahiya ko ang sarili ko. Hawak-hawak ko ang makapal na kumot na nakabalot sa aking katawan ay bumangon ako at dali-daling naglakad papunta sa may pinto ng banyo kahit naramdam ko ang sakit sa gitna ko. Why are you hiding your body? I saw that last night, love. Sabi niya at ngumiti ng nakakaloko. Kung malapit lang ang unan sa akin ay kanina ko pa yan binato. Napaka-daldal. Parang hindi lalaki. Alam mo mas mabuti kung lumabas ka na lang dito. Ang daldal mo. Inis kong sabi. Bago siya tuluyang lumabas ng kwarto ay narinig ko pa siyang tumawa na ikinainis ko. Nang makapasok ako sa loob banyo ay agad ko nang tinanggal ang kumot sa aking katawan at sinigurado kong nakalock ang pinto. Baka kasi bigla na lang siyang pumasok. Nakahubad pa naman ako rito. Dahan-dahan akong naglakad papalapit sa may shower at agad na binuksan iyon. Napayakap ako sa aking sarili dahil sa malamig na tubig na pumapatak sa aking balat. Ilang minuto rin ang itinagal ko sa shower kahit na medyo malamig ang tubig na lumalabas roon. Hanggang ngayon ay ramdam ko pa rin ang sakit sa ibaba ko sa tuwing igagalo ko ang aking hita. Mukhang hindi ako makakalakad ng maayos nito. Hindi ko akalain na ganito kasakit kapag first time. Nang makontento na ako sa palaygo ko ay pinatay ko na ang shower at ngayon ko lang naalala na wala pala akong dalang tuwalya man lang dito sa loob ng banyo. Tanging kumot lang ang binalot ko kanina sa aking katawan. Napahilamos ako ng mukha dahil sa katangahan ko. Sana lang ay hindi bumalik ng kwarto si Harvey. Kinuha ko ang kumot at muling ibinalot ang sarili ko. Pagkaraan ay dahan-dahan akong naglakad papunta sa may pintuan at binuksan ang pinto at sumilip kung naroon ba si Harvey. Nang makita kong wala namang tao ay mabilis akong lumabas ng banyo. Siguro ay nasa kusina siya at nagluluto. O hindi kaya ay umalis na. Napatingin ako sa may sofa ngunit wala roon ang mga tinupi kong damit na binili ni Harvey kahapon. Iyon sana ang susuotin ko ngayong araw dahil wala na talaga akong maisuot. Nasaan na kaya ang mga iyon? Sunod kong pinuntahan ay ang mga kabinet ngunit wala rin doon. Bumalik ako sa kama at umupo na lang doon. Kailangan kong makahanap ng pwede kong suotin. Saan ko ba kasi nilagay ang mga damit na yon? Nasa ganoon akong pag-iisip nang biglang bumukas ang pinto at pumasok doon si Harvey na may dalang mga damit. Napatayo ako at mas hinigpitan pa ang paghawak sa kumot na nakabalot sa katawan ko. Hindi ba uso sa kanya ang kumatok muna bago pumasok? Aatakihin ako sa puso sa ginagawa niyang bigla na lang pumapasok ng kwarto. Wear this.
Pinalabhan ko muna ang mga damit na binili ko para sa'yo. Sabi niya at binigay sa akin ang isang white t-shirt at isang boxer short. Seryoso ba siya na ito ang susuotin ko? Paniguradong malaki sa akin ang damit niya kapag sinuot ko yun. Baka nga maging duster ko na yan. Ngunit sa huli ay wala rin naman ako magagawa. Aangal pa ba ako kung wala na talaga akong maisuot? Kaya naman pala hindi ko mahanap ang mga damit na binili niya dahil pinalabhan niya na ang mga yun. Agad kong kinuha sa kanya ang binigay niyang damit at boxer shorts at naglakad papunta sa may banyo habang nakabalot pa rin ang kumot sa aking katawan. Para natuloy gown yung kumot sa katawan ko. Nang maisuot ko na ang damit niya ay sobrang laki para sa payat kong katawan. Mabuti na lang at may suot akong boxer shorts kaya medyo hindi masagwa tingnan. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin bago lumabas ng banyo. Napahinto pa ako sa paghakbang nang makita ko si Harvey na nakaupo sa may kama na para bang inaabangan akong lumabas ng banyo. Napayuko ako dahil sa hiya. Ang akala ko kasi ay lumabas na siya ng kwarto. "You look beautiful on my shirt, love." Nakangiti niyang sabi. Hindi pa rin niya inaalis ang tingin niya sa akin kaya naiilang na ako. "Matagal na akong maganda," sagot ko. Narinig kong tumawa siya. "Yeah, I know. That's why I fell in love with you." Sagot niya na ikinagulat ko. Nagbibiro lang ba siya? Pero bakit biglang naging seryoso ang mukha niya? Alam mo gutom lang yan. O baka antok ka pa, matulog ka ulit. Pagbibiro ko. Ilang segundo rin siyang nakatitig sa akin bago nagsalita muli. "Let's go downstairs, sabayan mo ako kumain." Pag-aya niya at nauna nang naglakad papunta sa may pintuan. Sumunod ako sa kanya palabas ng kwarto. Ngunit nang nasa hagdan na kami ay huminto siya at sinabayan ako sa pagbaba sa may hagdanan hanggang sa makarating kami sa may kusina. Nasa lamesa na lahat at kakain na lang talaga kami. Ganyan ba talaga siya? Bakit siya palagi ang gumagawa ng lahat ng gawain? Ayaw ba niyang kumuha na lang ng kasambahay para naman may mag-aasikaso na ng kakainin niya? Siguro naman hindi niya ikalulugi ang sahod ng kasambahay. Tapos palagi ko rin napapansin na kulay itim ang suot niya. Nagluluksa ba siya araw-araw? Sino naman ang patay sa pamilya niya? Tatayo ka na lang ba riyan? Napatingin ako sa kanya nang magsalita siya. Nakatulala na pala ako habang nakatingin sa lamesa. Agad akong kumilos at hihiliin ko na sana ang upuan ng maunahan niya ako. Ainal-alayan pa niya ako sa pag-upo. Halata bang nahihirapan akong gumalaw? Nang tuluyan na akong makaupo ay nagsandok naman siya ng kanin at inilagay sa plato ko. Bakit ba siya ganyan? Masama siyang tao pero kung kumilos ay nawawala ang galit ko. "I'm sorry for what happened last night," sabi niya nang matapos niya akong bigyan ng ulam. Umupo siya sa katabi kong upuan at nagsimula na ring kumuha ng kanin niya. "Pwede bang huwag na nating pag-usapan yun?" Sagot ko at samubo ng kanin. "Why?" Tanong niya. "Tinatanong pa ba yun?" "Wala lang. Ayaw ko lang pag-usapan." Sagot ko. "Okay. Anong gusto mong pasalubong pag-uwi ko mamaya?" Tanong niya. Napatingin ako sa kanya. Seryoso ba siya? Sanay ako na ako ang bumibili ng mga gusto ko dahil ako lang naman ang kumikita ng malaki sa amin ni Tita Rose. Pero minsan lang ako bumibili kung kailangan ko lang. Wala naman akong gustong bilhin. Sagot ko. "How about bags, jewelries?" Pang-aalok niya. Ano naman gagawin ko sa mga yon? Ayaw ko. Ang gusto ko ay umuwi na. Sagot ko. Tumigil siya sa pagkain at binitawan ang hawak niyang kutsara at tinidor. "I need to go. Kung may kailangan ka ay sabihin mo lang sa mga tauhan ko." Pag-iiba niya at tumayo na. Ang akala ko ay aalis na siya ngunit ang ikinagulat ko nang hinalikan niya ako sa pisngi bago tuluyang umalis. Ano bang mali sa sinabi ko? Gusto ko lang namang umuwi na sa amin dahil siguradong nag-aalala na ang tita ko sa akin. Siya lang mag-isa roon. Kabanata 7. Kwarto, kusina, at sala lang ang pinupuntahan ko buong araw. Kung ikaw ba naman mag-isa sa bahay ay talagang may boring ka at parang mababaliw ka na dahil wala kang kausap. Meron namang mga bodyguard sa sala at sa may pintuan ngunit kung kakausapin ko ay maikling sagot lang ang sasabihin at pagkatapos ay hindi ko na ulit makausap. Hindi ba napapanis ang mga laway nila? O di kaya ay nangangalay yung paa nila kete tayo buong araw? Ang titibay naman nila.
Pagsapit ng gabi ay napagpasyahan kong bumaba dahil nakaramdam na ako ng gutom ngunit wala pa rin si Harvey. Magluluto na lang siguro ako ng makakakain ko dahil wala rito si Harvey. Pagbaba ko ng hagdan ay agad na yumuko ang isang tauhan ni Harvey. Tiningnan ko naman siya. Hindi na siya yung lalaki kanina na nagbabantay. Siguro ng alay na yun kete tayo. Magkano kaya sahod nila para lang tumayo buong araw? Punta lang po akong kusina. Alam ko kahit hindi niya naman tinanong. Baka kasi sit-in ako nito. Baka isipin niya tatakas ako. Pero bakit hindi kung may malulusutan? Sige po, ma'am. Magalang na sagot niya. Naglakad na muli ako papunta sa may kusina ngunit laking gulat ko nang nakahanda na ang lahat doon. Hinanap ko kung nariyan na ba si Harvey ngunit wala naman. Sino ang naghanda ng hapunan ko? Bumalik ako sa sala kung saan naroon ang tauhan ni Harvey. Tumingin siya sa akin nang makita niya ako. Sino ang naghanda ng hapunan ko? Tanong ko. May inutusan po si boss na maghanda ng hapunan mo, ma'am. Sagot niya. Bakit pa siya nag-utos kung pwede naman ako? Wala naman akong sakit para hindi gumawa ng mga gawain dito. Sige, salamat. Sagot ko at bumalik na lang sa kusina. Tiningnan ko ang mga inihandang pagkain sa lamesa. May 2 putahe ng ulam at mayroong papel sa ilalim kaya kinuha ko yun at binasa ang nakasulat. I'm sorry, love, hindi kita masasabayan kumain ngayon. Late ako uuwi. Harvey, itinabi ko ang sulat niya at inumpisahan na ang pagkain. Mas okay nga to dahil makakakain ako ng maayos dahil walang nakatitig sa akin habang kumakain. Boring nga lang kumain mag-isa. Ilang minuto lang ay tapos na ako kumain. Mabilis lang dahil mag-isa lang naman akong kumain. Dinala ko na sa lababo ang pinagkainan ko at ang sobrang pagkain ay inilagay ko na lang sa ref. Baka pagdating ni Harvey ay kakain pa siya. Pero saan ba pumunta yun at late na uuwi? Ano ba ang negosyo niya? Parang napaka-busy niyang tao. Nang matapos na akong maghugas ng pinggan ay lumabas na ako ng kusina. Naroon pa rin sa sala ang tauhan ni Harvey. Kumain na ba ang mga ito? Ako ang naaawa sa kanila kaya lumapit ako sa kanila. Hello po, mga kuya. Kumain na ba kayo? Kung hindi pa ay may sobra akong pagkain doon sa inyo na lang. Marami pa yon kasya pa sa inyong dalawa. Pag-aalok ko sa kanila, ngunit hindi man lang nila ako pinansin. Ang sasama naman ng mga ugali nila. Sila na nga inaalok ng pagkain eh. Basta, kapag nagutom kayo ay nasa ref ang mga ulam. Tapos nasa rice cooker naman yung kanin. Sabi ko, wala pa rin akong natanggap na sagot kaya umalis na lang ako sa harapan nila at umakyat na ng hagdan papunta sa kwarto. Napahinto pa ako sa paglapit sa may kama nang makita ko roon ang mga nakatupi ng damit na binili ni Harvey kahapon. Ang bilis naman nilang labhan. Palibhasa kasi kapag mayayaman ay mayroong dryer. Sa amin kasi kailangan mo pang pigain ng todo tapos isampe para maarawan. Kumuha ako ng damit na susuotan ko ngayong gabi. At pumunta sa banyo para maglinis ng katawan. Nakakatuwa dahil kasya sa akin ang mga biniling damit ni Harvey. Hindi na ako problemado sa mga susuotan ko dahil marami na akong damit. Ngunit ang ipinagtataka ko kung paano niya nalaman ang size ng mga damit ko pati na rin ang bra at panty ko. Lumabas ako ng banyo ngunit wala pa rin si Harvey. Anong oras ba siya uuwi? Tiningnan ko ang orasan na nasa bedside table. 9:00 na ng gabi ngunit wala pa rin siya. Kinuha ko ang mga damit sa kama at inilagay iyon sa isang cabinet na walang laman. Diyan ko muna ilalagay ang mga damit ko. Mukhang hindi niya naman ginagamit ang cabinet na yun. Pagkatapos kong maayos ang damit ko sa cabinet ay humiga na ako sa kama at niyakap ang isang unan. Nagising ako ng madaling araw ngunit wala pa rin sa tabi ko si Harvey. Hindi pa ba siya nakauwi? Bumangon ako at naglakad papunta sa may pintuan. Pupunta ako sa may kusina para uminom ng tubig. Dahan-dahan pa ang pagbaba ko sa hagdanan para hindi makalikha ng ingay. Pero laking gulat ko nang may nakita akong isang lalaki na nakatayo sa may sala. Muntik pa akong sumigaw dahil akala ko ay multo. Ma'am Abigail, bumalik po kayo sa kwarto nyo. Magalang na utos ng tauhan ni Harvey na nagbabantay. Kuya, iinom lang po ako ng tubig. Alam ko. Okay po, ma'am. Samahan na po kita. Sabi niya. Naglakad na ako papunta sa kusina at nakasunod naman ang tauhan ni Harvey. Nang makarating ako sa kusina ay kumuha ako ng baso at nagsalin ng tubig.
Sa may pintuan lang ang tauhan ni Harvey habang ang mga kamay ay nasa likod. Ang tibay naman niya sa puyatan. Hindi ba siya inaantok? Wala pa po ba si Harvey? Tanong ko nang matapos na akong uminom ng tubig. Wala pa po, ma'am. Magalang na sagot niya. Saan ba siya pumunta? Tanong ko. Bawal pong sabihin, ma'am. Sagot niya. Hindi na ako muling nagtanong pa. Wala rin naman akong makukuhang sagot mula sa kanya. Pagkatapos kong uminom ng tubig ay bumalik na muli ako sa kwarto at ipinagpatuloy ang pagtulog. Kinaumagahan, maaga akong gumising dahil nakasanayan ko ng gumising talaga ng maaga. Wala pa rin si Harvey. Umuwi ba siya? Bumangon na ako at naghilamos ng mukha at pagkatapos ay nagayos ng sarili at pagkaraan ay lumabas na ng kwarto. Ngayon ko nasisimula ng plano ko. Ang makuha ang loob ni Harvey. Papaniwalain ko siyang hindi ako tatakas. Pagbaba ko ng hagdan ay may nakatayo pa rin sa sala ngunit ibang tao na naman. Ngunit halata sa mukha niya ang antok. Ma'am, saan po kayo pupunta? Tanong niya na parang inaantok. Magluluto po ako sa kusina, kuya. Mabuti po siguro matulog po muna kayo. Sabi ko sa kanya. Hindi po ako pwedeng matulog, ma'am. Sagot niya. Bakit po? Tanong ko. Baka po kasi pag-alitan ako ni Sir Harvey kapag nakatakas kayo. Sagot niya. Hindi naman po ako tatakas. Sagot ko. Huwag niyo po akong alalahanin, ma'am. Sabi niya. Halatang pip-aikit na ang mga mata dahil sa antok. Kuya, baka po gusto niyo ng kape? Tanong ko. Sige po, ma'am. Salamat po. Ngumiti lang ako sa kanya at naglakad na papunta sa kusina. Naghanap ako ng pwedeng timplahing kape. Iyon bang matapang para naman mawala ang antok ni kuyang nagbabantay sa akin? Nang may mahanap akong kape na puro ay tinimpla ko yun at nilagyan ng kaunting asukal at mainit na tubig. Agad kong dinala iyon sa tauhan ni Harvey. Maraming salamat po, Ma'am Abigail. Sabi niya at tinanggap ang kape na timpla ko. Walang anuman po. Magkape ka lang po riyan, kuya. Magluluto lang ako sa kusina. Paalam ko at bumalik na sa kusina. Binuksan ko ang ref at nagbabaka sakali na may mahanap ako na pwedeng lutuin. May nakita akong hotdog doon at saka itlog kaya iyon na lang ang kinuha ko. Puro kasi mga alak ang laman ng ref niya. Kaunti lang ang pagkain. Pagkatapos kong balatan ng mga hotdog ay agad ko nang niluto. Nang matapos ay sinunod ko ang itlog. Kung bibigyan ko ba ng pagkain ng mga tauhan ni Harvey ay kakainin kaya nila. Ako ang naaawa sa kanila. Patapos na ako sa pagluto ng itlog nang may brasong pumulupot sa aking baywang na ikinagulat ko. Good morning, love. Halatang kagigising niya lang dahil sa paos niyang boses. At tumaas lahat ang balahibo ko nang maramdaman ko ang mainit niyang hininga sa aking leeg. Ibig sabihin ay nakauwi siya kaninang madaling araw. O ngayon lang siya nakauwi. Bakit wala siya sa higaan kanina? Agad kong nilaipat sa pinggan ang niluto kong itlog. Good morning. Gusto mo ba ng kape? Teka, ipagtitimpla kita. Natataranta kong sabi. Pinatay ko ang kalan at kinalas ko ang mga braso niyang nakayakap sa bisang ko at lumayo sa kanya. Para kasi akong nakukuryente sa pagkakahawak niya sa akin. Kumuha ako ng baso at nagtimpla ng kape niya. Paraan ko lang to para makawala sa pagkakayakap niya. Naiilang kasi ako sa tuwing niyayakap niya ako. Hindi ako sanay na may yumayakap sa akin. Nang matapos na akong magtimpla ng kape niya ay tumingin ako sa kanya. At nahuli ko siyang nakatitig sa akin. Bakit? Nahihiya kong tanong. Nothing. Hindi lang ako makapaniwala na tinimplahan mo ako ng kape. Nakangiti niyang sagot. Pinagtimpla lang kita. Huwag mong bigyan ng mali siya to. Sagot ko. Wala akong pakialam kahit maliit na bagay lang ang ginagawa mo para sa akin. Sagot niya. Ibinigay ko ang tinimpla kong kape sa kanya. Umupo naman siya sa bakanteng upuan habang hinihintay akong umupo rin sa tabi niya. Nang kompleto na ang mga gamit sa lamesa ay umupo na rin ako sa tabi niya. Let's eat. Sabi niya at nilagyan na naman ng kanin ang plato ko at sunod ay ulam. Habang nagsasalin siya ng kanin sa kanyang pinggan ay napatingin ako sa mukha niya dahil may nakita akong sugat at pasa roon. Anong nangyari sa kanya? Bakit ang dami niyang sugat? Anong nangyari sa mukha mo? Bakit ang dami mong pasa at sugat? Nagtataka kong tanong. Huminto naman siya sa pagsandok ng kanin niya. Wala yan. Huwag mo na lang pansinin.
Sabi niya at kumain na. Ano ba talaga ang nangyari sa kanya kagabi? Bakit late na siya umuwi? Ano ba ang itinatago mo, Harvey Sandoval? Hindi na ako nagtanong pa muli. Kumain na lang din ako. Baka mamaya ay makulitan na siya sa akin at kung ano pa ang gawin niya. Chapter 8. Pagkatapos namig kumain ay ako na rin ang nagligpit ng mga pinagkainan namin. Nakipagtalo pa ako kay Harvey dahil gusto niyang siya na naman ang maghuhugas ng mga pinagkainan namin. Ngunit hindi ako nagpaawat at inunahan ko na siya sa lababo. Kaya wala siyab na gawa kung hindi ang umalis na lang ng kusina. Nang matapos na akong maghugas at magayos ng lamesa ay pumunta ako sa mga cabinet upang maghanap ng medicine kit. Siguro naman ay mayroon siyang ganoon dahil mayaman naman siya. Kaya niya namang bumili ng mga gamit na panglinas sa sugat. Sa amin kasi ay betadine at cotton lang okay na. Napangiti ako nang may nakita akong isang box at naroon ang mga gamit na panglinas ng sugat. Naaawa kasi ako sa kanya. Para siyang binugbog dahil sa dami ng sugat niya. Sino ba ang kaaway niya at parang galit na galit sa kanya? Daladala ko ang medicine kit papunta sa sala at nakita ko roon si Harvey na abala sa kanyang cellphone. Lumapit ako sa kanya at ipinatong sa harap niya ang medicine kit. Naaga ko ang atensyon niya kaya tumingin siya sa medicine kit at sunod ay sa akin. What's that? Hindi niya ba kilala ang medicine kit? At saka, medicine kit niya ito tapos hindi niya alam kung ano to. Nagbibiro ba siya? Naglagay pa siya rito sa bahay niya ng mga gamot kung hindi niya naman pala gagamitin. Medicine kit. Maikli kong sagot. Yeah, I know. Anong gagawin mo riyan? Tanong niya sabay turo sa medicine kit. Gagamutin ko yang mga sugat mo. Sagot ko at umupo sa tabi niya at agad na binuksan ang medicine box. Kumuha ako ng bulak at betadine at pagkatapos ay ginamo ko na ang mga sugat niya. Alam mo konti na lang at iisipin ko nang may gusto ka na sa akin. Napahinto ako sa paggamot ng sugat niya. Hindi ba sabi ko sa iyo na huwag mong bigyan ng mali siya tong ginagawa ko? Naaawa lang ako sa iyo kaya ginagamot ko ang mga sugat mo. Sabi ko at itinuloy na ang paggamot ng mga sugat niya. Paano kung bigyan ko ng mali siya lahat ng mga ginagawa mo para sa akin? Nakangiti niyang tanong. Inirapan ko siya na ikinatawa niya. Bahala ka. Gusto mo wag ko na ituloy tong paggamot ko sa mga sugat mo? Napahinto ako sa pagsasalita nang hawakan niya ang kamay ko. Please, don't stop, love. I like what you're doing to me. Pagmamakaawa niya. Agad kong kinuha ang kamay ko na hawak niya at ipinagpatuloy ang paggagamot sa mga sugat niya. Thanks, love. Sabi niya ulit. Wala to. At saka bakit mo ba ako tinatawag na love? Alam mo naman pangalan ko di ba? Tanong ko. Kumunot naman ang noo niya na para bang nagtataka sa sinabi ko. Why? Ayaw mo ng love. Ilang araw na kitang tinatawag ng ganyan tapos ngayon ka lang nagreklamo. Then, tell me, what do you want? Honey, babe, baby. Nakangiti niyang tanong talagang inaasar ako ng lalaking to. Diniinan ko ang paglagay ng bulak sa sugat niya kaya nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Ouch! It hurts. Dahan-dahan lang, baby. Sinamon ko siya ng tingin. Nakita kong napatingin din ang isang tauhan niya nasa may pintuan. Wala kaming ginagawang milagro dito. Huwag mo nga akong tawagin sa peba ibang endearment mo. Kapag ako talaga nainis, hindi ko na naituloy ang sasabihin ko dahil sinakop niya na ang aking labi. Ang akala ko ay sandali lang ang paghahalikan namin ngunit mas lalo pang lumalim at nararamdaman ko na ang kamay niyang pumasok sa suot kong damit at gumagala na naman iyon sa likod ko. Pilit ko siyang itinutulak dahil siguradong nakikita kami ng tauhan niya sa may pintuan ngunit hindi niya hinayaan na lumayo ako sa kanya. Kasabay ng pagtanggal niya ng lock ng aking bra ay ang pagkagat niya sa aking labi kaya mabilis na nakapasok ang dila niya. At saka lang tumigil ang paghalik niya sa akin nang kinapos na kami ng paghinga. Harvey, nakakahiya sa tauhan mo. Halos hindi ko na matapos ang sasabihin ko. Ngunit sa halip na sumagot ay nagulat ako sa biglaan niyang pagbuhat sa akin na para bang bagong kasal. Umakyat siya sa hagdan at mabilis na binuksan ang pinto ng kwarto. At ilang sandali lang ay naramdaman ko na ang malambot na kama sa aking likod. Muling lamapat ang labi niya sa aking labi. Samantalang ang kanyang kamay ay abala sa pagpunit ng damit na suot ko.
Nang tuluyan niya nang mapunit ang damit ko ay tumambad ang dalawang umbok sa aking dibdib. Patuloy niya akong hinahalikan at bumaba iyon papunta sa aking dibdib kaya napahawak ako sa kanyang balikat dahil sa ginagawa niya. Hindi ko alam pero nagugustuhan ko ang ginagawa niya sa akin. Gusto ko siyang pigilan ngunit hindi ko magawa. Harvey, hindi ko napigilan ang ungol ko nang hawakan niya ang gitna ko at nilalaro iyon ng daliri niya. Harvey, please, pagmamakaawa ko. Gusto ko na siyang maramdaman sa loob ko. Mas lalo lang akong mababaliw kapag hindi pa niya ginawa iyon. Ako na mismo ang naghubad ng damit niya. Narinig ko pa siyang tumawa dahil sa ginawa kong iyon. Relax, love. I'm all yours. Sabi niya at tuluyang hinubad ang boxer shorts niya. Sumalubong sa akin ang tayong-tayo niyang sandata. Bumangon ako at halatang nagulat siya sa ginawa ko. Pinaupo ko siya sa kama at kumalong ako sa kanya kaya ramdam ko ang sandata niya na tumutusok sa aking pangupo. Hinawakan ko ito at ako na mismo ang gumabay upang may pasok iyon sa akin. Love, binabaliw mo ako, bulong niya at hinawakan ang balakang ko at nagsimula na akong tumaas baba. Nakakapagod ang ganitong pwesto ngunit mas lalo lang akong ginaganahan sa aking ginagawa. Harvey, ungol ko nang sinasalubong niya ang pagtaas-baba ko kanya at sinasabayan niya iyon ng paglamas sa aking dibdib. Ilang sandali lang ay bumibilis na ang bawat pagsalubong niya sa akin at naramdaman ko na lalabasan na ako sa ginagawa niya. Nang tuluyan na akong labasan ay hindi ko na kaya pang salubungin ang pag-ulos niya. Sumandal ako sa kanya habang patuloy siya sa kanyang ginagawa sa akin. Fuck, hinding-hindi ako magsasawa sa iyo, love. Sabi niya at napakapit ako sa kanya nang inibon niya ang pwesto naming dalawa. Nakahiga na ako sa kama habang nasa ibabaw ko siya at patuloy pa rin sa paglabas-pasok sa loob ko. Naramdaman ko na mas lalo pang lumaki ang ari niya sa loob ko at mas bumilis pa ang paglabas-pasok niya sa akin. I love you, Abigail, sabi niya at naramdaman ko ang mainit na likido na pumupuno sa sinapupunan ko. Nasa loob ko pa rin siya at hinahalik-halikan niya ako sa mukha pababa sa aking leeg. Papikit na ako dahil sa pagod ngunit bago ako tuluyang lumunin ng antok ay naramdaman ko pa na muling gumalaw si Harvey sa ibabaw ko. Hudyat na patuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa sa akin. Kabanata 9. Pagkagising ko kinaumagahan ay ramdam ko kaagad ang sakit ng hita at pati na rin ang gitna ko. Talagang hindi ako tinigilan ni Harvey kagabi. Dahan-dahan akong bumangon at paika-ikang naglakad papunta sa banyo gamit ang kumot na ibinalot ko sa aking katawan. Nakita ko pa ang damit ko na punit na sa sahig dahil sa kagagawa ni Harvey. Ang mahal pa naman ng ganoong damit tapos pupunitan lang niya. Dumaan muna ako sa kabinet kung saan naroon ang mga damit ko. Kumuha ako roon at naglakad na papasok sa loob ng banyo upang maglinis ng katawan. Ibinabad ko ang aking katawan sa tubig. Halos kalahating oras din akong nasa loob ng banyo. Nakaalis na kaya si Harvey? Paggising ko kasi ay wala na siya sa tabi ko. Agad kong pinatay ang shower at pagkaraan ay nagsimula na akong magbihis. Pinapatuyo ko ang aking buhok habang naglalakad palabas ng banyo. Nang makita ko ang nakakalat kong mga punit ng damit ay pinatong ko ang tuwalya sa kama at sinimulang pulutin ang mga kalat sa sahig. Nakakahiya dahil pati ang bra at panty ko ay naroon din. Ganoon din ang damit ni Harvey na ako mismo ang naghubad kagabi. Napahawak ako sa aking noo nang maalala ko na naman ang kahihiyang ginawa ko kagabi. Nang matapos na akong magligpit ng mga kalat sa sahig ay agad kong sinukli ang buhok ko at pagkaraan ay lumabas na ng kwarto. At habang pababa ako ng hagdan ay nakikita ko na naman ang bantay sa may sala. Kailan ba kayo mawawala para makatakas na ako rito? At kahit medyo masakit pa talaga ang mga hita ko ay pinilit kong maglakad ng maayos dahil baka kung anong isipin ng tauhan ni Harvey. Nang makita niya ako ay umayos siya ng tayo. Good morning po. Bati ko sa kanya ngunit hindi man lang niya ako pinansin. Naglakad na lang ako papunta sa may kusina. Ngunit agad din akong napahinto nang makita ko roon si Harvey na abala sa paglalagay ng pinggan sa lamesa. Nang makita niya ako ay agad siyang ngumiti at lumapit sa akin. Good morning, love. Bati niya at hinalikan pa ako. Habang ang mga braso niya ay nakapulupot na naman sa aking baywang. Good morning. Bati ko rin sa kanya at pilit na tinatanggal ang braso niya. Let's eat.
Tanong niya. Tumanggo lang ako at iginiya ako papunta sa bakanteng upuan. Nang makaupo na ako ay siya naman ang sumunod na umupo. At katulad ng palagi niyang ginagawa ay nagsandok siya ng kanin at inilagay iyon sa aking pinggan at ganoon din ang ulam. Wala ka ba talagang ipabibili? Tanong niya habang nasa kalagitnan kami ng pagkain ng umagan. Wala nga, ibalik mo na lang ang cellphone ko. Kahit naman ibenta mo yun ay mura lang naman yun. Sagot ko. I'll buy you a new bag and sandals. Do you want chocolates? Tanong niya at hindi pinansin ang sinabi ko. Ano naman ang gagawin ko sa bag at mga sandals? Kumakain ako ng chocolate pero kaunti lang kasi mabilis akong maumay. Sagot ko. Hindi na siya muli pang nagsalita. Nagpatuloy kami sa pagkain hanggang sa matapos ay pinagtalunan na naman namin ang pagliligpit. Ayaw na ayaw niya talagang nagliligpit ako ng mga pinagkainan. Pero dahil mas makulit ako ay ako pa rin ang nanalo. Sa susunod ay hindi ko nahahayaan na magligpit ka ng pinagkainan natin. Hindi na kita papayagan. Sabi niya bago tuluyang lumabas ng kusina. Sinaman ko siya ng tingin habang palabas siya ng kusina. Madapa ka sana. Patapos na ako sa paghuhugas ng mga pinggan nang may narinig akong boses galing sa sala. Boses ng isang lalaki at babae. Mayroon yatang bisita si Harvey ngayon. Binilisan ko na ang paghugas upang makaalis na ako rito sa kusina. Baka pwede akong makahingi ng tulong sa kanila upang makaalis rito. Pero mukhang imposible iyong mangyari dahil nariyan din si Harvey. Pagkatapos kong maghugas at ayusin ang mga gamit ay lumabas na ako ng kusina. At napahinto ako sa paglalakad nang makita ko ang isang lalaki at babae na nagtatawanan kasama si Harvey sa may sala. Nakita ko pa na nakakapit sa braso ni Harvey ang bisita niyang babae. Kailangan ba kapag tumatawa ay nakakapit sa braso? Parang wala namang ganun. Hampas siguro sa braso ay meron pa. Nang makita ako ng bisitang lalaki ay nagulat siya at huminto sa pagtawa kaya huminto rin sa pagtawa ang dalawa. Nang tumingin sa akin si Harvey ay agad niyang tinanggal ang nakakapit na kamay ng babae sa kanyang braso. Ano naman ngayon kung nakakapit yang babae sa kanya? Wala naman akong pakialam. Pare, may babae ka rito? Tanong ng bisita niyang lalaki kay Harvey. Yes, she's my girlfriend. Nagulat ako sa sinabi niya at mas lalo rin nagulat ang kanyang dalawang bisita. Seriously, Harvey, pakilala mo naman kami sa girlfriend mo. Lumapit sa akin si Harvey at inakbayan ako. Hinawakan ko ang kamay niyang nasa may balikat ko upang tanggalin sana ang braso niyang nakaakbay ngunit hindi ako nagtagumpay. Nakita ko naman na masama ang tingin sa akin ng babae na kumakapit kanina sa braso ni Harvey. Ano ba ang problema niya? Kung nakatingin sa akin ay parang may atraso ako sa kanya. This is my girlfriend and her name is Abigail. Love, meet my best friends. He is Joshua and she's Ira. Turo niya sa dalawa. Ngumiti lang ako sa kanila. Pero ang sakit pa rin ng tingin ng babaeng nagngangalang Ira. May kasalanan ba ako sa kanya? Hi, nice meeting you. Hindi ako nagtataka kung bakit naging girlfriend ka ni Harvey. You're so beautiful. Sabi ng lalaki na nagngangalang Joshua. Inilahad pa niya ang kanyang kamay pero agad din namang itinapik ni Harvey kaya hindi na natuloy ang pakikipagkamay ko sa kanya. Narinig kong tumawa pa si Joshua dahil sa ginawa ni Harvey sa kamay niya. Gwapo rin ang isang ito at halatang mayaman. At nagsalita rin si Ira. Hello, gusto ko lang itama ang sinabi ni Harvey kanina. Sa totoo lang hindi lang kami mag-best friend. I'm his ex-girlfriend. Ira, saway ni Harvey sa kanya. Ibig sabihin nagkaka-jowa rin pala ang lalaking ito. Ang akala ko ay puro na lang sama ng loob ang naiipon niya dahil minsan lang siyang ngumiti. Maganda rin naman si Ira at halatang nanggaling din sa mayamang angkan. Mga ganoong babae pala ang gusto ni Harvey. Pero bakit sila naghiwalay? What? I'm just telling the truth, Harvey. Nakangiting sabi ni Ira. Sinaman lang siya ng tingin ni Harvey. Pagkatapos ng revelasyong iyon ay tanging si Joshua at Harvey na lang ang nag-uusap. Nagpaalam na rin ako sa kanila na pupunta lang akong kwarto ngunit hindi ako hinayaan ni Harvey. Hinayla niya ako palapit sa kanya at umupo kami sa isang mahabang sofa at ang hindi ko inaasahan ay ang pag-upo rin ni Ira sa tabi ni Harvey. Kaya ang pwesto naming tatlo ay napagitnaan namin ni Ira si Harvey.
Samantalang si Joshua naman ay nakaupo sa pang-isahang upuan at nakangiti habang nakatingin sa amin. You're crazy, Ira. Tumatawang sabi ni Joshua. Shut up, Josh. Sagot ni Ira at mas lalo pang idiniin ang sarili kay Harvey. Naramdaman ko naman ang braso ni Harvey na pumulupot sa aking baywang kaya napatingin ako sa kanya. Napakaseryoso ng tingin niya sa akin na para bang may ginawa akong mali. Hindi ko na lang siya pinansin at hinayaan ko na lang ang braso niya sa aking baywang. Halos 2 oras din ang pag-uusap nilang tatlo at ako naman ay tahimik lang sa tabi ni Harvey dahil hindi ko naman alam kung tungkol saan ang pinag-uusapan nila. Pilit ko mang intindihin kung ano yun ngunit ang daming tanong sa isipan ko. Katulad ng kung ano yung Black Fighter Society. At anong event naman ang gaganapin nila? Magkakaroon ba sila ng party? Sige, pare, uuwi na kami. Bye, Abigail. Palem ni Joshua at ngumiti sa akin. Matapos ang halos 2 oras nilang pag-uusap ay nagpaalam na rin sila. Bye, Harvey. Palem ni Ira at akmang hahalikan pa niya sana sa pisngi si Harvey nang umiwas ito. Gusto kong matawa sa reaksyon ni Ira ngunit pinigilan ko na lang. Masama pa naman ang tingin niya sa akin. Just go, Ira. Pagtatiboy sa kanya ni Harvey. Narinig kong tumawa si Joshua kaya agad siyang hinampas ni Ira sa braso. Thanks, Josh. Sabi ni Harvey. No problem, Harvey. Bye. Sagot ni Joshua bago sila tuluyang lumabas ng pinto. Kabanata 10. Pagkatapos umalis ng mga bisita ni Harvey ay nagpaalam din siya na aalis rin. At syempre ako na naman mag-isa ang may iwan kasama ang mga tauhan niyang hindi yata napapagod kiti tayo buong araw. Halos kilala ko na ang mga mukha nila pero hindi ang mga pangalan. Hindi ba naman kasi sumasagot minsan kapag dinedaldal ko kaya hindi ko rin may tanong ang mga pangalan nila. I need to go, love. Sigurado ka ba na wala kang ipabibili? Tanong niya at tumabi sa akin. Nakahiga ako sa car na at nanonood ng TV. Naamoy ko ang pabango niya. Hindi yun masakit sa ilong. Hindi ko alam pero mas gusto ko ang mga pabango ng mga lalaki. Wala nga, pang ilang tanong mo na yan. Naiinis kong sagot. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya. Okay, but if you want something, sabihin mo lang sa mga tauhan ko, pagputol ko sa sinasabi niya. Kita mo at solo ko na ang sinasabi niya bago siya umalis palagi. Maaga akong uuwi. Bye, love. Palem niya at hinalikan ako sa labi bago naglakad palabas ng kwarto.